Sa Caribbean Sea, isang masayang pamilya ang nagkakaroon ng magandang bakasyon nang magkasama sa isang yate. Ang inang si Julia ay tumalon sa tubig upang lumangoy at habang sinusubukan niyang magpahinga, may nararamdaman siyang kakaiba. Gayunpaman, wala siyang makita sa paligid kaya sinisisi niya ito sa kanyang imahinasyon. Makalipas ang ilang segundo ay bumalik ang kakaibang pakiramdam, wala pa rin siyang nakikita, ngunit nag-aalala ito. Kaya nagsimula siyang lumangoy pabalik sa yate. Biglang may nagsimulang humila sa kanyang binti at desperadong nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong. Hindi siya naririnig ng kanyang anak na si Cassie dahil naka-headphones siya, habang ang asawa niya, si Tom at ang kanyang anak na si Ben ay abala sa kanilang pangingisda. Si Julia ay patuloy na nagpupumiglas upang manatiling nakalutang at ang hiyawan ay nagiging mahirap dahil sa tubig na pumapasok sa kanyang bibig. Di nagtagal, napagtanto ni Tom na matagal na niyang hindi nakikita si Julia at hinanap niya ang yate hanggang sa wakas. Nakikita ang kanyang asawa na nasa panganib. Matapos makuha ang mga bata, dinala ni Tom ang yate palapit kay Julia at tumalon sa tubig. Mabilis niyang nilapitan ang kanyang asawa, niyakap ito ng mahigpit upang mapanatili itong nakalutang. Lumalangoy siya pabalik sa yate at tinulungan sila ng mga bata na makasakay. Inaalaw ng pamilya si Julia, na hindi alam kung ano ang nangyari at sinisisi ito sa agos. Sa gabi ay ipinagdiriwang ng pamilya ang kaarawan ni Ben na may mga regalo at cake. Nakatanggap ng tawag si Cassie mula sa kanyang kasintahan kaya lumabas siya na may dalang laptop para makipag-usap ng pribado. Ipinakita niya sa kanya na lumitaw ang malalaking ulap sa itaas ng lungsod bago ang video. Tinatawag na glitches at freezes. Nagmamadaling bumalik si Cassie sa kanyang pamilya para sabihin sa kanila ang nangyari at sinisisi din ito ni Tom. Sa sandaling yun ay nakarinig sila ng ingay at lumabas upang tumuklas ng isang palayok ng mga balina na dumadaan. Ipinaliwanag ni Tom na ang mga balina ay sumusunod sa magnetic field ng Earth ngunit kapag ang mga bagyo ay nagdudulot ng mga abnormalidad, ang mga nalilitong balina ay sumusunod sa mga bagyo sa baybayin. Ang yate lang ang yuminig kaya natamba si Ben. Nag-aalala si Tom na baka may nakasira sa yate kaya nagdive siya para makalapit. Tingnan mo. Pagkatapos ng ilang segundo ng paghahanap, muling lumitaw si Tom na may hiwa sa kanyang balikat. Tinatahi ni Julia ang sugat habang ipinaliwanag ni Tom na may naramdaman siya sa likod niya at kung kailan. Lumingon siya, naputol siya ng propeller. Kung ano man ang lumalangoy malapit sa kanya ay malaki talaga ngunit hindi niya ito makita. Ang ginawa ni Tom ay matinding pinsala sa yate kaya kailangan nilang tumawag ng tulong. Paulit-ulit na sinusubukan ni Julia ang yacht radio habang si Cassie ay patuloy na naghahanap ng signal sa kanyang telepono. Walang pakinabang. Bigla siyang bumulaga sa isang kakaibang nilalang pero si Ben lang naman ang naglalaro ng kalokohan sa isang maskara. Maya-maya ay huminto sa paggana ang yate at napadpad sa gitna ng dagat. Nakahanap ng boses si Julia sa radyo pero kakaiba ang ingay. Sinabi ni Tom na mayroon silang sapat na tubig at pagkain sa loob ng 4 na araw kaya kailangan nilang maghintay ng bangkang pangisda na dadaan. Biglang may nakita ang radar sa malapit at nakarinig ang pamilya ng kakaibang ingay. Nagmamadali silang lumabas at nabigla nang mapanood ang ilang meteorite na dumarating sa Earth, na gumagawa malaking epekto habang sila ay bumagsak. Isang meteorite ang bumagsak sa tubig sa malapit, kaya nagmamadali si Tom na pilitin ang yate na ilipat muli. Habang nagpupumilit na sumulong ang makina, isa pang meteorite ang bumagsak at tumama sa lugar. Ang pamilya ay kumapit sa isa't isa sa takot at napansin ni Tom na ang mga bola ng apoy ay hindi meteorites, mga satellite sila. Pagkatapos ay itinuro ni Ben ang ilang usok na lumalabas sa yate. Tumingin si Tom at nakumpirma na pinirito ang makina. Lumalakas na ang hangin kaya nagtatago ang pamilya sa loob, hindi napansin na ang kumpas. Nababaliw na. Ang yate ay nagsimulang manginig at si Ben ay nahulog muli, na nasaktan sa proseso. Habang humahampas ang mga alon sa yate, nagpupumiglas si Tom sa hangin para makuha ang mga life jacket mula sa isang kahon sa labas at dinadala sila sa pamilya. Sa sandaling yun nawala ng kuryente kaya mabilis na kumilos si Tom para pindutin ang isang button sa power box. Nang bumalik ang mga ilaw, napansin ni Ben na dumudugo ang ilong ni Julia. Habang nagsisimulang mahilo si Julia, tumakbo si Cassie sa lababo para samuka. Si Tom ay patuloy na sinusubukan ng radyo upang hindi mapakinabangan. Biglang nakarinig ang pamilya ng malakas na ingay at lumakas ang hangin. Sinubukan ni Julia na panatilihing nakasara ang mga pinto.
Gayunpaman may nagbubukas pa rin ang hatch at hindi nagtagal ay pumutok ang hangin. Ang mga bintana. Sinindihan ni Tom ang isang flare bago pumalit ang dilim. Kinaumagahan, nagising ang pamilya at nagulat sila nang malaman nilang nakaligtas sila sa bagyo. Kahit na ang yate ay halos nawasak. Ang pamilya ay lumabas lamang upang matuklasan na ang lahat ng karagatan sa mundo ay nawala. At ngayon ang yate ay natigil sa lupa. Matapos titigan ng disyerto at pagkagulat, sinubukan ng pamilya na mag-isip kung ano ang gagawin. Si Cassie ay naghahanap ng senyales ngunit walang nangyari, at si Ben ay nakikipaglaro sa dalawang patay na alimango. Sinuri ni Tom ang compass at napansin na ang mga poste ay nabaligtad. Ang huling pagkakataong nangyari ito ay mahigit 700,000 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng breakdown si Cassie nang malaman niyang patay na ang kanyang kasintahan at nagmamadaling magtago. Ginagawa ang kanyang ina kapag sinusubukan niyang aliwin siya. Habang sinusuri ni Julia at Tom kung anong mga supply ang nakaligtas sa pag-crash, itinali ni Ben ang kanyang kaarawan. Mga lobo sa isang bato na sana ay makuha ang atensyon ng iba pang nakaligtas. Susunod na sinubukang muli ni Tom ang radyo at nakipag-ugnayan sa isang lalaking pinangalanang ngayon, ang kapitan ng isang submarino. Ang kanyang sisidlan ay naipit din sa lupa at kinumpirma niya na mayroon ang mga magnetic pole na baligtad, na naging sanhi ng pag-urong ng karagatan at lumubog sa mga pangunahing lupain. Ngayon ay hindi nakahanap ng iba pang mga nakaligtas at nagsasabing ang karamihan sa mga sistema ng komunikasyon ay hindi gumagana. Dahil may mga paminsan-minsang sistematikong paggalaw, napagpasyahan niya na ang mga poste ay magbabaliktad. Muli at ang mga dagat ay maaaring bumalik sa 1 linggo. Ngayon ay pinapayuhan ng pamilya na umakyat ng mataas hanggat maaari dahil ang mga bagay ay magiging marahas. Kapag nangyari ito, namatay ang kanyang kasosyo sa pag-crash at ang submarino ay may puwang para sa 3 tao. Kinumbinsi siya ni Julia at Tom na iligtas ang kanilang mga anak kaya binigay niya sa kanila ang kanyang mga coordinate. Kinakalkula ni Tom na aabutin sila ng 2 o 3 araw upang mahanap ang submarino, kaya sinabi niya ang pamilya para magkaroon ng magandang gabi sa pagtulog dahil maaga silang aalis bukas. Kinaumagahan ay nag-iimpake ang pamilya ng kanilang mga gamit nang may makita si Tom na gumagalaw sa malapit. Ito ay isang nakapyang lalaki na may pansamantalang salapang at isang aso na patuloy na tumatahol. Nilapitan siya ni Tom at binigyan siya ng isang bote ng tubig, ngunit hindi niya maintindihan ang sa lalaki. Wika. Pagkatapos uminom, hinampas ng estranghero si Tom ng bote at sinipa siya sa mukha. Isang takot na si Julia ang tumatakbo pero huli na, sinasaksak na ng lalaki si Tom sa tiyan na may salapang. Nanginginig ang katawan ni Tom ng ilang segundo bago din naputol ang lalamunan ng lalaki. Sumunod na sinimulan ng lalaki ang paghabol kay Julia at inihagis pa ang salapang na pumutol lamang. Balikat niya. Hindi nito napigilan si Julia na magmadali sa yate at makarating sa kanyang mga anak, magsabi. Magtago sila habang nilock niya ang mga pinto. Pumasok ang magkapatid sa sofa at binigay ni Julia ang flare gun bago humawak ng kutsilyo at nagtatago sa banyo. Kumatok ang lalaki sa pinto hanggang sa mabuksan niya ito at pumasok sa loob. Kumuha siya ng pagkain at nagsimulang maghanap sa yate, sa kalaunan ay pumunta sa banyo. Naiwasan siya ni Julia sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang butas sa dingding. Ang lalaki ay tumingin sa labas at hindi siya nakikita. Ngunit nang sinubukan ni Julia na tumakas, ang aso, nagsisimulang tumahol sa kanya. Bigla na lang siya nitong hinampas sa lupa. Kaya walang choice si Julia kundi patayin ito ng kutsilyo. Narinig ng estranghero ang aso na umuungol at lumabas upang hanapin ang katawan nito, dahilan upang magkaroon siya, isang pagkasira. Samantala, si Julia ay palihim na umiikot sa yate at umakyat sa taas para makabalik siya sa loob. Sa sirang bintana, sa kasamaang palad ay unang nahanap siya ng lalaki at pinatumba siya ng isang suntok. Napahawak si Julia sa muebles habang sinusubukang hilahin siya palayo at sa pakikibaka niya. Nagagawang sip-ain siya. Pagkatapos ay tinapakan ng lalaki ang kanyang palso para ihulog niya ang kutsilyo. Hinawakan siya nito sa buhok at sinubsob ang mukha sa sahig bago siya inihagis sa sofa. Para simulan ang pagsakal sa kanya. Ang mga bata ay pinapanood ang lahat at hindi na makayanan. Kaya lumabas si Cassie, at pinaputukan ng flare ang lalaki. Agad na nagsimulang kumalat ang apoy sa yate kaya naubusan ang mga bata, ngunit umalis si Julia. Bumalik upang sip-ain ang lalaki sa mukha at kunin ang mapa na may mga coordinate kasama ang kanilang mga bag. Kumapit sina Ben at Cassie sa katawan ng kanilang ama at hindi
Nagtagal ay sumama sa kanila si Julia para magawa nilang lahat. Sabay iiyak na Palom. Sa sandaling yun ang Kay takot-takot na lalaki ay lumabas sa yate, kaya ang pamilya ay nagsimulang tumakas. Habang ang yate ay sumabog sa isang malaking pagsabog. Maya-maya ay huminto ang pamilya sa isang maliit na talon upang magpahinga. Nagtataka si Cassie kung napunta sa kanila ang lokong lalaki dahil sa mga lobo na ginagawang Ben. Nakonsensya. Tiniyak ni Julia sa kanyang anak na hindi niya ito kasalanan at hinimok ang pamilya na magpatuloy sa paglipat mula noon. Sinusundan pa rin sila ng kakaibang lalaki. Sa isang maliit na lawa, si Ben ay nabighani sa katawan ng isang martilyo na petang. Sa sandaling yun ay nakita ni Julia ang lalaki na malapit nang makarating sa kanila, kaya ang pamilya ay nagsimulang tumakbo muli. Bumaba sila sa isang don at nakatuklas ng isang grupo ng mga nakakalason na basura, kaya kailangan nilang tumakbo sa paligid. Maingat ito. Ilang sandali pa, lumilitaw na nawala sila sa kanilang humahabol. Habang patuloy silang naglalakbay, patuloy nilang nakikita ang iba pang bagay na nakadikit sa lupa na parang malalaki. Patay na mga hayop sa dagat at lahat ng plastik mula sa ilalim ng karagatan. Nang magsimulang bumagal si Ben, napansin ni Julia na nasa bingit na siya ng dehydration at huminto siya. Para makapagpahinga ang lahat, sa kanyang takot ay halos walang laman ang bote ng tubig at napagtanto ni Cassie na hindi siya dapat nagsara. Mabuti ito. Sinisigawan siya ni Julia dahil sa pagiging pabaya niya pero sabi ni Cassie bale wala daw kasi. Walang paraan na makakaligtas pa rin sila dito. Matapos ang mahabang pagtatalo na puno ng hiyawan, patuloy na gumagalaw ang pamilya. Sa kalaunan ng grupo ay nakahanap ng isang bumagsak na eroplano at nagulat sila ng ilang biglaang paggalaw, ngunit ito ay mga ibon lamang. Nagpasya ang pamilya na magpapalipas sila ng gabi sa loob ng eroplano. Nagsalo sila ng merienda at naduraj ang puso ni Julia nang makakita ng family picture sa loob ng jacket ni Tom. Hiniling ni Cassie ang kwento kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang kaya ibinahagi ni Julia kung paano pumunta si Tom sa ospital. Nagtrabaho siya at naging pasyente niya. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng mga bulaklak at isang magandang tula. Sa kalagitnaan ng gabi, umalis si Cassie sa eroplano para pakalmayin ang sarili. Bigla siyang sinurpresa ng takot-takot na lalaki mula sa likuran. Ngunit unang tumalon sa kanya si Julia at paulit-ulit. Sinasaksak siya ng pinakawalan ng pighati at galit. Kailangang tulungan siya ni Cassie na kumalma sa pamamagitan ng yakap. Kinaumagahan, ang katawan ay natatakpan ng mga pulgas. Napansin ng pamilya na ito ay maraming marka ng kagat, kaya dapat mayroong ilang hayop na nagtatago sa lugar. Pagkaalis ng grupo, lumabas sa bibig ng lalaki ang isang bungkus ng alimango. Makalipas ang ilang oras, huminto sina Julia at Cassie para tingnan ang mapa, ngunit patuloy lang sa paglalakad si Ben. Kahit sabihin sa kanya ni Julia na huminto, desperado niyang ibinaon ang kanyang mukha at isang lawa para inumin at mabilis siyang hinayla pabalik ni Julia, nagpapaliwanag na ang hindi kilalang tubig ay maaaring magdulot sa kanya ng sakit. Ang pamilya ay patuloy na naglalakbay at kailangang takpan ang kanilang mga ulo upang maprotektahan sila mula sa pagkapaso. Araw, nagsisimula ng mahilo si Ben kaya nang matuklasan nila ang isang grupo ng mga lumang upuan, sina Julia at Cassie, gamitin ang mga ito upang gumawa ng isang kanlungan. Pinainom ni Julia ng gamot si Ben at pumayag silang doon magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nagising si Julia dahil may narinig siyang kakaibang tunog. Umalis siya sa kanlungan upang mag-imbestiga at laking gulat niya nang matuklasan niya ang isang pulutong ng mga alimango na dumarating. Mas malapit, si Julia ay nagmamadaling gisingin ang kanyang mga anak at ang pamilya ay nagsimulang tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Nakatagpo sila ng isang malaking cargo ship. At tumakbo papunta dito, napansin na may 3 tripulante. Ay buhay pa. Gusto silang tulungan ng babae, ngunit tumanggi ang 2 lalaki at nagtago ang grupo sa loob ng isang lalagyan. Malapit na ang mga alimango, kaya pinaakyat ni Julia ang mga bata sa tuktok ng lalagyan. Kapag nagsimula na rin siyang umakyat, ang mga alimango ay nagsimulang marahas na kurutin ang kanyang binti. Kailangang tulungan ng magkapatid na bumangon ang kanyang ina bago siya hilahin pababa. May butas sa gilid ng lalagyan, kaya kalahati ng mga alimango ang pumapasok sa loob. Nagpaputok ang mga tripulante ngunit napakaraming nilalang. Di nagtagal, nadaig ng mga alimango at napatay ang 2 sa mga manggagawa. Ang huling lalaki ay umabot sa isang butas sa kisame para lamang ibagsak siya ng mga alimango at patayin. Pagkatapos ay binalutan ni Julia ang kanyang pinsala sa binti at nahimatay.
Makalipas ang isang pagkakataon, nagising siya sa isang sandstorm at natagpuan ang kanyang sarili na mag-isa. Natarante siya habang bumababa para hanapin ang kanyang mga anak. Nang marinig ang sigaw ng kanyang ina, mabilis na bumalik si Cassie at ipinaliwanag na lumabas sila upang humanap ng tulong, ngunit wala silang nakitang sinuman. Pagkatapos ay muling nagkita sila ni Ben, na nakakita ng bukas na lalagyan na maaari nilang pagpahingahan hanggang sa bagyo. Ginamit ni Julia ang lighter ni Tom para i-cauterize ang mga sugat, na hindi kapani-pani walang masakit. Kapag natapos na ang bagyo, nakahanap ang pamilya ng isang bungkos ng mga bote ng tubig sa isa pang lalagyan. Susunod na tiningnan nila ang mga katawan at natuklasan ang isang radyo kasama ang isang baril. Tumatawag ngayon si Julia at ipinaalam sa kanya na nawala ang mapa. Nagsasabi sa pamilya na magmadali dahil ang kanyang mga instrumento ay nakalkula na ang dagat ay bumalik ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Kaya mayroon lamang silang ilang oras. Nag-shoot siya ng flare at nagsimulang maglakad ang pamilya sa direksyong yun. Matapos ang mahabang paglalakad, nakakita ang pamilya ng sirang palikuran at umihi si Ben dito. Sa wakas ay makikita na nila ang submarine sa malapit, ngunit kailangan nilang tumawid sa isang malaking rock formation. Para maabot ito, habang naglalakad sila, ang mga pader ay nagsimulang manginig at ang mga bato ay nagsimulang bumagsak, na nagiging sanhi. Isang napakalaking rock slide. Itinulak ni Julia ang kanyang mga anak sa tamang oras at bumalik upang maiwasan ang pagkadurog. Ngayon ay may batong pader na nakaharang sa pagitan nila. Sinabihan ni Julia ang mga bata na magpatuloy nang wala siya, ngunit tumanggi si Cassie at iginiit ang kanyang ina. Dapat subukang umakyat. Nagsimula ang isang pagtatalo at pagkatapos ng maraming sigawan, nangako si Julia na hahanapin niya ang kanyang mga anak mamaya. Isang nag-aatubili na Cassie pagkatapos ay sa wakas ay kinaladkad ang kanyang kapatid. Inakyat ng mga bata ang natitirang bahagi ng mabatong porma sayon at tumakbo patungo sa submarino, para lamang makahanap. Ngayon dumudugo sa labas. Ipinaliwanag niya na ito ay tapos na para sa kanya upang ang mga bata ay maaaring sumakay sa submarino. Napagtantong magkakaroon sila ng karagdagang pwesto, tumakbo pabalik si Cassie upang hanapin ang kanyang ina. Samantala, si Julia ay natakot nang makita ang mga alimango na dumarating at nagpaputok. Nagawa niyang patayin ang ilan sa kanila, ngunit napakalaki ng kayag at hindi niya kayang labanan silang lahat. Sa sandaling yun ay lumitaw si Cassie sa ibabaw ng dingding at inialok ang kanyang kamay, kaya nagsimula si Julia. Umakyat ng mabilis hanggat maaari gamit ang kanyang nasugatan na binti. Sa tulong ni Cassie, nakarating siya sa kabilang panig at sabay silang tumakbo patungo sa submarino. Nakatayo na si Ben sa bubong at nagpaputok ng apoy upang hindi magambala ang mga alimango habang umakyat din ang kanyang pamilya. Nahanap ng mga alimango ang katawan ngayon at agad itong pinagpipiestahan. Kinuha ni Julia ang baril at pinatuloy ang apoy habang pinapapasok niya ang mga bata sa loob. Nang ligtas na sila, napagtanto niyang wala na siya sa mga bala kaya ibinato niya ang baril sa alimango at sumama sa kanyang mga anak sa loob. Sinisigurado ng pamilya na may lock ng maayos ang hatch at pinapanood ang mga alimango na nakapalibot sa submarino. Sa mga bintana, sa sandaling yun sa wakas ay bumalik ang karagatan. Kaya ang tatlo ay nagmamadali sa kanilang mga upuan at pumwesto. Sa mga sinturon dati magkahawak kamay. Hindi nagtagal ay tinamaan ng rumaragasang alon ang submarino at sinimulang ihagis ito sa paligid. May mga pangitain sa lahat ng nangyari at nasusuka si Cassie. Hindi nagtagal ay bumalik ang malakas na ingay at pinatay ang pamilya. Maya-maya ay nagising si Julia at ang mga bata at masaya silang kumpirmahin na buhay sila. Binubuksan nila ang hatch at lumabas upang matuklasan na ibinagsak ng mga alon ang submarino. Isang nawasak na lungsod, na nangangahulugang may pag-asa na mabuhay at muling itayo. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.